Okay, magandang umaga po sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama. Happy Sabat po sa inyong lahat. Ngayon po ay magsisimula na tayo sa ating pag-aaralan. At bago tayo magsimula ay hilingan po muna natin ang paggabay ng ating Panginoon sa ating gagawing pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Dahilan sa may pagkakataon muli na ginagawa namin sa mga oras na ito at biniyayaan niyo po kami at pinahiram ng buhay at takas. Salamat po sa pagkakataon na sa mga oras na ito na kami po ay binigyan niyo at pinahintulutan na makapag-aral ng inyong banal na salita. Muli po ay hinihiling po namin ang paggabay ng inyong banal na Espiritu sa amin upang kami po ay makaunawa at makabatid kung ano po ang nais niyo iparating sa amin. Muli, salamat po sa inyo. At ang lahat po ay hinihiling namin at inaasahan tatanggapin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Okay. Muli po ay happy Sabat sa inyong lahat. Kayo po ba ay nakapagpahinga ng maayos at mapayapa ngayong gabi? Tayo po ba ay nakapagpasalamat sa Diyos na tayo po ay muling pinahiram ng buhay at lakas? Sana po ay huwag natin itong kalilimutan at lagi nating alalahanin na pagdilat ng ating mga mata ay magpasalamat tayo sa Diyos. Ito po'y paalala lamang. At wala naman po tayong magagawa
kung wala ang kanyang kapangyarihan. Sabihin po natin na kahit na tayo ay malusog at malakas, ay iba pa rin po yung meron siyang guidance para sa atin. Ano po? Muli ay bago tayo magsimula ay pakakarinig muna tayo ng isang tangawit buhat sa ating kapatid. Okay, maraming salamat po sa isang napakagandang awit na ibinigay ng ating isang
magandang babae na manang-mana sa kanyang daddy, ang kagandahan. Anak ko po yun. Si Lovelyn po yun. Pag sinasabi kong manang-mana sa akin ay payag naman sila, kaya lang yung oo nila ay lumalabas sa kanilang ilong. Ang gusto nila ay mana sila sa kanilang mama. Siya po ay nasa Japan ngayon at hinilingan ko po na siya ay mag-special number. Sa mga darating pa po nating pagpupulong ay marami pa po kong hinilingan diyan sa ating mga kapatiran na magbigay sila ng special number para i-offer, hindi puro para sa inyo, kundi ito po ay para sa Panginoon at i-share nila ang kanilang talent at sila'y makibahagi sa gawain ng Panginoon. Okay, kung inyo pong natatandaan yung ating lesson kagabi, yung tungkol sa third and fourth commandment of God. Sana po ito ay inyong naintindihan kasi nakakaapat na po tayo. Pero itutuloy po natin yung sa darating na Miyerkules. Natapos na po natin yung 4 na commandment para sa Diyos. Ito po yung sinasabi nila na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Okay na po, natapos na natin yung pag-ibig sa Diyos. Sa darating pong Miyerkules at Biyernes, isusunod naman po natin yung pag-ibig sa tao. Okay, sa umagang ito ay ang tatalakayin po natin ay ang ating lesson na gagawin sa umagang ito. Okay. Kung nakikita niyo po yung ganyang kamay, ano po ang naiisip niyo? Ano po ang klase ng iniisip niyo pagka nakakita kayo ng kamay? Yung iba sasabihin ay asking asking or praying. Ito po ay pag tayo nanalangin, hindi ba laging nakaganyan? Pero po kapag tayo ay meron pang ibang kailangan, ay ito po ang ibig sabihin niyan. Ayan, begging for forgiveness. Humihingi po ng tawad. Nakikiusap na patawarin siya o humihingi ng isa pang pagkakataon. Ngayon mga kapatid, tayo po ba ay hindi nakaranas na humingi ng tawad? Tayo po ba ay hindi pa nakakaranas ng hindi nagpakumbaba o hindi nagkasala? Ngayon, kung tayo po ay hindi pa nakakaranas humingi ng tawad, ay pag-aralan na po natin. Sapagkat po ikaw ay hindi marunong humingi ng tawad, mataas ang iyong pride. Lahat ng tao po ay nagkakamali. Lahat ng tao ay nagkakasala. Ang sabi sa isang quote, ang sabi ay, forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry and an even stronger person to forgive. Kita nyo? Ang sabi ay, walang malakas sa tao ang hindi marunong mag-sorry. Wala. At walang malakas sa tao ang hindi marunong magpatawad. Kaya tayong lahat ay matutong humingi ng tawad. Kung sakali man na tayo ay merong kasalanan kung meron tayong binibintang sa atin o meron sa ating binibintang at ito ay alam natin na hindi natin ginagawa. Pero kailangan natin magpakumbaba. Pwede naman natin sabihin, pasensya na po. Iba yung pasensya sa sorry. Ang pasensya ay hindi ibig sabihin na inaamin mo lalo't hindi mo ginagawa. Pero ang paghingi ng sorry, ito po ay tanda ng pag-amin ng kasalanan. Nung panahon ng ating Panginoong Hesus, ay merong isang grupo ng tao na lumapit sa kanya at may hatak-hatak na isang babae.
Ang babae pong ito ay si Magdalena. Ano po? Si Magdalena ay isang babae na tinatawag na patutot. Ang patutot po ay ito'y babaeng bayaran. Hindi naman po masasabing pokpok dahil ang pokpok ay mumurahing babae lang o minsan nga libre pa. Siya po ay patutot o tinatawag na ano pang isang klase, prostitute, ayun. Prostitute. Siya po ay mamahaling babae, hindi basta-basta. Ewan ko po sa mga lalaki na nanonood ngayon na may alam tungkol dito sa Quezon Boulevard, yung tinatawag na The Classmates. Nakalimutan ko na ibang pangalan niya kasi sarado po ngayon eh. Pegasus, yung mga yan. Yan po ay nandiyan yung mga magaganda at ibang klaseng mga babae. Sabi nga ay mga artistahin. Sila po ay iba ang bayaran dyan. Hindi katulad po nung ako'y naglalakad sa Recto, lalo na pag maghahating gabi na o magagabi na, may mga babae dyan na nangangalabit. Pamerienda lang, pakain lang. 20 nga lang, uubra na eh. Pansyabu lang. Mga ganyan, painom lang, pangkapi lang, pwede na. Yan po yung mga mabababa ang lipad na sinasabi. Pero ito pong Magdalena, isang kalapating mataas ang lipad. Kaya nga po, yung sa Quezon Abro, tama yun. Yung ito isa, ni Brother Arnel. Di ba malapit yata ito sa may Pantranco kung hindi ako nagkakamali. O sa Quezon Ab. Marami diyang mga nightclubs na mamahalin. Ito po si Magdalena ay meron siyang kakaibang karisma, kakaibang talento na sinasabi na siya ay isang babae na mataas ang uri ng sabi nga ay pagka mababa ang lipad. Hindi ko malaman kung anong salita ang aking masasabi. Yun, malapit daw kila Brother Arnel. Hindi ko lang alam kung siya ay lagi doon at lagot ka sa misis mo pag nabalitaan yung bagay. Sarado ngayon at alam naman natin na si Brother Arnel ay hindi rin mahilig sa ganun. Ngayon, tuloy natin yung ating sinasabi. Si Magdalena po ay maraming nabibighani sa kanya. Maraming nagkakagusto sa kanya. Meron nga siyang natatanggap na mga regalo na hindi, kuminsan ay hindi ito kayang bilhin ng mga mabababang klaseng tao o yung nasa middle class na tao. Okay, kinaladkad siya ng mga tao kasama yung kanilang mga asawa. Pero yung kasama yung kanilang mga asawa para dalhin sa Panginoon. Tinitignan nila kung sino ang kung ano ang ihahatol ng Panginoon sa babaeng ito, sapagkat nung araw ang pagiging patutot o ang pagiging prosti, ang hatol dito ay kamatayan. Yun, naghuhugas kami si Brother Arnel. Sabi niya, nadadaanan niya lang daw pag siya nakasakay sa armor car. Pero napapalingon ka rin doon, bro. At lalo na pag gabi na, nakikita mo yung mga naggagandahang babae ron. Okay. Tinitignan ng mga tao kung ano ang hatol ng Panginoon, sapagkat nung araw, ang hatol sa isang babaeng nangangalunya. Ang ibig sabihin nangangalunya ay nakikipagtalik sa hindi asawa ay kamatayan ang hatol. Anong klaseng kamatayan? Hindi naman po uso ng baril noon. Ang ginagawa po sa isang babae na nangangalunya at dahil ito sa akto, ito po ay binabao ng katawan sa lupa, nakalitaw lang ang ulo at binabato siya hanggang siya'y mamatay. Ganyan po ang hatol. Kaya kinakalagsyad siya ng mga tao at dinala sa Panginoong Diyos. Ang tanong sa kanila, nahuli namin ng babae ito na nangangalunya. Ano ang hatol mo? Hindi po kumibo ang ating Panginoong Hesus. Ang ginawa niya ay umupo siya, sumulat siya sa lupa at ito ang sabi niya. Ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Kita nyo? Alam nyo, doon sa mga taong humahatol sa kanya, lahat sila mayroong kasalanan. Lahat sila ay hindi nakakasunod ng 100%. 100% sa mga kautusan. Kaya nung panahon na sinabi ng Panginoong Hesus,
may hawak-hawak na silang bato. May mga bato na sila na handang ipukol doon sa babaeng yan kay Magdalena. So, nung sila ay handa ng bumato, nung sinabi ng Panginoong Hesus, ang walang kasalanan sa inyo, lahat sila ang siyang unang bumato sa kanya. May nabasa po ako, may isang libro, na ayon sa istoryang ito ay yung mga tao na nagkakalagkad kay Magdalena, may mga lalaki at babae. Ibig sabihin magkaasawa na hindi nakahalata nung kanilang mga asawang babae na yung mga lalaki na yun ay may kursunada rin kay Magdalena. May pagnanasa rin sila kay Magdalena. Ano po? Hindi lang nila kaya ang presyo ni Magdalena. So, na sinabi ng Panginoong Hesus, ang siyang unang bumato, lahat sila ay nagbitawan ng bato. Binitawan nila yung mga batong hawak-hawak nila sapagkat silang lahat ay may kasalanan. Nagtuturo lang sila kay Magdalena, pero ang turo nila ay mas marami yung daliri na nasa kanila. Naintindihan niyo ibig sabihin? Hindi sila nakakapagpatawad ng kasalanan ng iba kasi hindi ganun uri ang kasalanan na dala-dala nila. Ang sabi rito, forgive others because we are all sinners. Lahat tayo may kasalanan. And we all make mistake. Lahat tayo ay nagkakamali. Tama? Mali. Diba? Tama? Lahat tayo may kasalanan, makasalanan. Walang perfecto. Maari sa pangalan lang. Yung kilala ko si Kapekto. Yan. May kasalanan. May kasalanan. Perfecto ang pangalan. Pero sa katauhan, sa karakter, lahat tayo may kasalanan. Yung iba sinasabi, ay wala naman akong nagagawang kasalanan. Matuwid akong tao. Oh, magpreno ka sa sinasabi mo. Hindi totoo yan. Ang kasalanan, pag-aaralan po natin sa mga susunod na gabi. Ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan nagsisimula sa isip. Makapag-isip ka lang ng hindi maganda sa iyong kapwa kahit hindi mo ginagawa, kasalanan na yun. Nakita natin nung mga nakaraang gabi na ating pag-aaral, ano-ano ang mga kasalanan, lalo na yung ang sabi ay, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Hindi ba natin nababanggit? Akala mo banal ka na porque nababanggit mo ang pangalan ng Diyos? Hindi po. Yan ay isang malaking kasalanan. Ang sabi sa 1 Juan 1:8, ang sabi ay, pakinggan natin. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay wala akong kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. Mandaraya ka pala pag sinasabi mong matuwid ka. At ang sabi, at ang katotohanan ay wala sa atin. Sinungaling ka. Oo, maliwanag na maliwanag. Sinungaling ka. Anong sabi? Dinadaya mo yung sarili mo. Yung iba, tara mag-Bible study tayo, tara maranangin tayo, tara magsimba tayo. Hindi ko na kailangan yan. Wala naman akong kasalanan. Hindi po totoo yun. Lahat ng tao may kasalanan. Walang matuwid. Ang sabi nga sa Bible, walang matuwid. Wala. Miski isa. Ang sabi sa Colosas 3:12 hanggang 13 ay ganito. Magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos. Sabihin yung hinirang, yung mga walang kasalanan. Idamit natin yun na mga banal at minamahal. Ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, at ng pagpapahinuhod. Kita niyo yung mga karakter ng pinabibihis sa atin ng Diyos. Yung kagandahang loob, mahabagin, pusong mahabagin, sabihin niyo, madaling maawa. Ako mismo, minsan hindi ako madaling maawa, lalo't yung itsura ay hindi kaawa-awa. Na inaamin ko po yan kasi ang pag-amin ay tanda ng pagsisisi. Yung medyo may manghihingi sa'yo, sabihin mo, lakas-lakas mo nga eh. Malakas ka pa nga sa akin eh. Yan yung sinasabing pusong mahabagin. Kagandahang loob. Ano ba yung kagandahang loob? Yung palabigay ka? Hindi po yun ang kagandahang loob. Yung palatulong ka? Hindi po yun. Maraming kagandahang loob na sinasabi. Yung sa isang maliit na bagay. Tulad minsan sa simbahan. Pag tayo po ay nagsisimba, kahit anong religion, pag tayo ay nagsisimba, yung po bang sumasama ka sa pag-aawit, nakikibati ka,
Kaya sabihin natin, peace be with you, God loves you, Jesus loves you. Isang kagandahang loob na yun. Ng kababaan, yun nga sinasabi ko na kumisan kapag ka may kataktakan ka o kadadalang ka o kausap ka na pag medyo mataas na ang boses, hindi ka makikipagmataasan ng boses dahil alam mong tama ka. Pag pakumbaba ka, umiwas ka na. Nang kaamuan, hindi porke magaling kang lalaki, ay matapang ka na. Maging maamo ka. Alam niyo po sa isang mga professional fighters, tulad ng UFC, boxer, taekwondo, yung mga yan. Sa labas, hindi naman nakikipag-away yan eh. Umiiwas sila. Umiiwas sila. Kasi nga, kailangan may kaamuan ka. Hindi pwede yung porke ikaw ay magaling, mabangis ka na. Ngat-ngat ka ng ngat, tahol ka ng tahol. Hindi po, hindi ganun. Ang sabi, ng pagpapahinuhod, yung marunong kang calm down, yung marunong kang lumuhod at humingi ng tawad. Sunod natin, nasa 13, ano ba yung nasa 13? Magtiisan kayo sa isa't isa. Yung sinasabi ko kahit na may alam ka, magtiis ka para walang gulo. Tiisin mo yung kapwa mo, tiisin mo. At sabi, magpatawaran kayo sa isa't isa. Ito po ang medyo maraming issue. Ano po? Yung bang mahirap magpatawad sa taong hindi ka patapatawad. Di ba? Mahirap magpatawad sa isang taong nakakainis. Sa isang taong nang aasar. Kumisa sabihin natin, oo, pinapatawad na kita. Pero huwag kang magpapakita sa akin. Yari ka sa akin. Di ba masasabi natin yun? Paano natin mapapatawad ang isa't isa? Kailangan natin ang Panginoong Hesus sa ating puso. Turuan tayo magpatawad. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, pakinggan nyo to. Patawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Tayo kahit na tayo gaano kalaki ang ating kasalanan. Sabi nga kahit na tayo kasing dumi ng basahan ay kaya tayong patawarin, kaya tayong paputuin ng Panginoon. Dahil kung nakikita niya na tayo ay humihingi ng tawad sa ating puso, nanggagaling sa ating puso, tayo ay patatawarin. Susunod, forgive others like God also forgives us. Anong sabi rito? Sa Mateo 6:12, at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Ito po'y nandun sa panalangin ng Ama namin. Gaya naman ng nung pagpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Patawarin po natin magkakasala sa atin. Halimbawa lang. Merong nagkaroon ng kasalanan sa atin. Halimbawa, nadukutan tayo sa isang lugar. Nadukutan tayo, naagawan tayo ng mga. O na-snatch yung ating mahalagang gamit. Hindi mo naman kailangan hanapin mo siya para patawarin siya. Hindi po. Mula sa iyong puso, patawarin mo siya. Patawarin mo ng may taimtim na pagpapatawad na hindi katulad ng sinabi ko sa inyo kanina na pinapatawad ko na siya pero pag nakita ko siya, yari siya sa akin. Hindi po ganun. Nakuha niyo ang ibig sabihin. Isusunod natin talata sa Lucas 6:37. Instead of judging others, imbis na tayo ay humahatol sa iba, forgive them. Patawarin natin sila. Ang sabi ay, huwag kayong mga sihatol at hindi kayo hahatulan. Kita nyo? Huwag natin silang pagbintangan para hindi tayo pagbintangan. Hindi porke masama ang angas ng muka, ay akala natin masama na ang loob. Sabi, masamang loob na. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. At sabi, at huwag kayong mga parusa at hindi kayo parurusahan. Yung sabi sa susunod hindi ko nabibigay yan. Sa susunod hindi na sa akin makakatikim ng mga biyaya yan kasi ganun pala ang kanyang ugali. Hindi ganun. Ang Diyos nga ay lagi tayong sumusuway sa Kanya pero patuloy tayong binibiyayaan. Sabi, magpalaya kayo at kayo'y palalaya. Yung damdamin po yun. Alisin na natin yung mga masasamang loob na nasa sa ating kalooban. Lahat tayo may kahinaan, mga kapatid. Lahat tayo, hinasabi ko ng tayo dahil isa na ako doon. Ano susunod? Forgive no matter what they do to you. Kung ano man ang ginawa sa iyo, patawarin mo na. Patawarin mo na, hindi mo madadala sa hukayan. Ang buhay ng tao parang isang ganun lang. Hindi natin alam kung tayo ay buhay pa mamaya, buhay pa bukas. Sabi sa Gawa 7,
59 hanggang 60. At kanilang pinagbatuhan si Esteban. Si Esteban, ito po isa sa mga apostoles nang wala na ang ating Panginoon, na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, patawarin mo ang aking espiritu. Alam niya nang mamamatay siya dahil siya po ay hinuli ng mga hindi mananampalataya dahil sa kanyang pangangaral. At siya'y babatuhin hanggang sa mamatay. Dahil alam niya nang mamamatay siya, siya ay humihingi ng tawad. At ito pa ang sabi niya sa 60, at siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas sa tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya ay, nakatulog siya. Sabihin, namatay siya. Kasi wala silang alam. Wala silang alam sa kanilang pinaggagawa na si Esteban ay isang mangangaral. Siguro, nung mga sumunod na panahon, ang iba sa kanilang na pumatay kay Esteban ay nahikayat bilang isang Kristiyano. Okay, ang susunod, Jesus commands us to forgive many. Ang sabi ay, inutusan tayo ng Panginoon para magpatawad ng hindi lang isang beses. Ginawa mo na sa akin to, ha? Huwag mo nang uulitin yan. Many times, sabi, magpatawad ka ng maraming beses. Over and over again. Kita nyo, hindi lang isa, dalawa, not once, but twice. Ang sabi, not twice, but thrice, but many. Ang sabi sa Mateo 18:21 hanggang 22, na magkagayon lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapito ba? Panginoon, inuulit-ulit yung kasalanan sa akin eh. Para nang nakakaloko ito eh. Meron pa, gagawin mo. Pagawin niya, papatawarin ko. Gagawin niya, papatawarin ko. Parang hindi na kaya ng aking pagkalalaki, Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? At sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito. Hindi ko sinasabing hanggang 7 beses lang, kundi hanggang sa makapitumpung pito. Ano ibig sabihin nun? 70 times 7. Napakarami nun. 70 times 7. Gano'n ba karami yun? Ilan? 497 times 7? Naku, napakarami. Ay, pinapakwenta ko po magkano 70 times 7? Tama ba, ilan? 490 daw ang kwenta. Ewan ko kung merong ibang kwenta dyan, pero ganun karami. Magpapatawad ka? Kaya ba natin yun? Ang bawa kung yung tao ay 1, 2, 3 beses na ginagawa sa iyo, ay patatawarin mo ba? Uulitin ko rin naman yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pinapatawad na kita, pero wag ka na magpapakita sa akin. Yari ka sa akin. Yun ang bili ng Panginoon. Bakit sinabi ng Panginoon to? Hindi natin kaya? Kaya po natin. Pero tulad ng mga aral natin noong nakaraan, ang sabi ay, maging matalino kang gaya ng ahas, pero maging mabait kang gaya ng kalapati. Pero pag alam mo nang niloloko ka na, huwag mo na siyang bigyan ng pagkakataon. Pinatawad na kita, tama na. Tama na. Okay. Ang sabi naman dito ay, forgive others so that God will also forgive us. Patawarin natin sila para tayo ay, ang sabi, para tayo ay patawarin ng Diyos. Ang sabi sa Mateo 6:14 hanggang 15, ang sabi ay, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Tanyo, napakasarap. Kapag tayo pala ay marunong magpatawad, tayo ay patatawarin ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Kita nyo? At ang sabi sa 15, dapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, kung hindi ka marunong magpatawad, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Hindi ka marunong magpatawad, ha? Nakita mo, sabi nga ay, kung anong gusto mong gawin sa iyo, gawin mo sa kapwa mo. Kung anong ayaw mo sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Ayan, ito po ay isang lesson na kailangan tayo ay marunong magpatawad. Ano sabi sa next? Forgive others because it's for your own good.
Para sa kabutihan mo pala pag ikaw ay nagpapatawad. Pansinin nyo ha, kapag tayo ay nagpapatawad, mabigat ba sa loob? Maliban na lang kung ayaw mong pakawalain yung iyong dinaramdam, yung iyong dinadala. Pero pag ikaw ay magpatawad, napakagaang ng pakiramdam. Napakagaang sa kalooban. Di ba? Kung inyong mararamdaman na ang pagpapatawad ay isang pribilehyo para sa atin. Ang sabi nga rito, you will be set free from the bondage of hatred. Maaalis na yung iyong dinadala, yung iyong pagkakulong doon sa iyong pagiging magalitin, and the darkness of sin, doon sa kadiliman ng kasalanan. Kita nyo? Napakagaang maglakad ng taong walang kagalit, walang kinaiinisan. Kita nyo? Ang sabi sa 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin. Kita nyo? Tatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sabi kasalanan at yung ating mga kahinaan, ibig sabihin, yung ating mga kahinaan, aalalayan tayo, lilinisin tayo sa tulong niya. Pero kung ating ayaw pakawalan ang mga bagay na ito, hindi tayo makakakamit ng kapatawaran mula sa Diyos. Hindi tayo lilinisin sa ating mga kahinaan. Sa ating mga, ang tawag dito ay sa ating mga darling sin. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo ay may tinatagong kalokohan. Pero ang sabi ay, lahat yan ay maaalis kung tayo ay marunong magpatawad. Diba? Kaya sana ay pag-aralan natin ang mga bagay na ito. Huwag nating kimkimin na yung ating yung ating mga dinadala sa kalooban ay hindi natin pakakawalan. Alam niyo, minsan may nakikita ako, may nararamdaman ako, o nasasaksihan ko, na minsan magkakapatid sa loob ng bahay. Isang linggo, walang kibuan. Isang buwan, walang kibuan. Hindi kinikibo si tatay, hindi kinikibo si nanay. Yung si tatay, hindi kinikibo yung asawa. Magkasama sa bahay, pero walang kibuan. Nararanasan ko yan. Nasasaksihan ko, dahil sa amin, inaalis na po namin yung hindi pagpapatawad. Lalo na yung hindi naman sa mag-asawa, hindi naman naaalis yung nagkakainisan, nagkakasagutan. Tapos, magagalit siyempre yung isa. Ako hindi ko po pinapayagan na hindi ako matutulog nang hindi ko babatiin ng asawa ko. Mamaya pagtulog ko, paggising ko, patayin na pala ako. Hindi ko po ginagawa yun. Kaya gusto ko babatiin ko ang asawa ko. Kasi po, kung sakali namang hindi ko binati at ako'y biniyayaan pa ng Diyos ng buhay at lakas sa kinaumagahan, baka hindi naman ako'y pagluto ng masarap na pagkain. Kaya lagi ko pong binabati yan. Okay, yan po ang sinasabi. Kaya nang ating Panginoong Hesus ay nakabayubay sa krus. Ang sabi sa Lucas 23:34, ang sabi ay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Maraming hindi nakakaalam na sila pala yung nagkakaroon ng kasalanan. Akala nila okay na yun. Akala nila pangkaraniwan lang. Yan pong mga sinasabi ko na ito na hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa darating pong Miyerkules at Biyernes, malalaman po natin yung kanilang ginagawa na hindi nila nalalaman na yung pala ay kasalanan. Ano po? Simpleng bagay, simpleng-simple, pero hindi nila nararamdaman yun pala ay kasalanan. Okay, sana po ay huwag kayong mawawala sa Miyerkules at Biyernes na ay kasalanan pala yun. Mabanggit nyo, ay kasalanan pala yun. Ay, hindi ko pala dapat ginagawa yun. Okay, ang sabi po sa susunod ay, to go far in life, para tayo ay mamuhay ng medyo layo-layo o ang sabi ay, you need to apply the 3 F's. Kailangan mong gawin ito, na 3 F's. Gawin mo ito sa buhay mo. Kayang-kaya natin to. Ang sabi sa una ay, forgive. Kailangan marunong kang magpatawad. Diba? Ang sarap ng nagpapatawad. Ngayon, mga kapatid, mga tagapanood, kaibigan, tayo ba ay meron ng naiisip na kagalit natin?
Meron na tayong naiisip na tayo ay hindi natin kinikibo o baka ito ay namatay na hindi natin kinibo hanggang siya namatay. Patawarin na natin siya. Ikaw at ang Diyos na ang nag-uusap nun. Ano pa ang susunod? Pagkatapos mo siyang patawarin, kalimutan mo na. Huwag mo nang alalahanan yung inyong pinagkagalitan kung bakit nagalit sa kanya. Huwag mo nang alalahanan yun. Forget mo na. At ang susunod ay, forgo. Alisin mo na yan. Alisin mo na. Kaya dapat tayo ay magkaroon ng forgive, forget, and forgo. Alisin na natin yan. Ang sabi sa isang quote ni Jonathan Lockwood, ang sabi rito ay, forgive others not because they deserve forgiveness. Hindi porque nagpatawad ka para sa kanila, hindi. But because you deserve peace. Kita nyo? Kasi para sa iyo yun. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso, sa iyong damdamin. Ang sarap ng nagpapatawad, mga kapatid. Napakasarap. Kahit na ilang ulit, alam nyo ang kaaway, ang satanas, ang diablo, hindi tumitigil yan. Kasi alam niya, ang meron dala-dala sa dibdib, ang meron dinadala sa dibdib, lalo na yung hindi marunong magpatawad, hindi makakapasok sa langit. Kaya lahat ng tao ginagawa niya ng galit. Ginagawa niya para walang makapasok sa langit. Ultimo mga banal, ultimo mga mangangaral, ultimo mga ebanghilista, ultimong mga pastor, mga pare at kung ministro, lahat yan ginagawa ng galit. At pag ikaw ay nagagalit, tanyo ha, pag ikaw ay nagagalit, hindi ka makakapasok, for sure, hindi ka makakapasok sa langit. At pag ikaw naman ay gumagawa ng ikagagalit, kita nyo ha, ikaw ang gumagawa para magalit ang isang tao, for sure din, hindi ka rin makakapasok sa kaharian ng langit. Parehas yan. Parehas yan. Hindi lang yung hindi na marunong patawad at yung gumagawa ng hindi ka patapatawad. Okay? Kung natatandaan nyo itong isang kwento ng alibughang anak, hindi ba? Nung siya ay bumalik sa kanyang ama, sa kanyang tatay, hindi naman siya sinumbatan ng kanyang tatay. Ganyan din po ang ama sa langit. Hindi po nanunumbat basta tayo ay lumapit at humingi ng tawad. Sa Kanya po, sa Kanya tayo hihingi ng tawad. Sa Kanya tayo hihingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. At kung makikita pa po natin yung ating pinagkasalahan, yung ating mga nagawa ng kasalanan, kung kaya natin humingi sa Kanya ng tawad direkta, hingian natin ng tawad. Sulatan natin, i-text natin, i-chat natin, ano pa ba? Viber o kung ano pa man, Twitter, kung ano pa man, hingan natin ng tawad. Napakasarap humihingi ng tawad at pag ikaw'y patatawarin, napakasaya mo. At lalo na kung ikaw ay magpapatawad, napakasaya mo. Tandaan po natin, ha? Tayo ay hihingi ng tawad doon sa taong pinagkasala natin kung hindi natin kaya. Halimbawa, wala na siya at malayo na siya, unlocated na. Sa Diyos Ama tayo hihingi ng tawad. Doon sa ating amang nasa langit. Hindi po sa tao tayo hihingi ng tawad na yung iba ay nangungumpisal sa pare. Pasensya na po kayo doon sa mga Katoliko. Dapat, dahil ako'y nanggaling dyan. Yung iba po ay nangungumpisal sa pare. Anong kinalaman ng pare sa kasalanan mo? Anong kinalaman niya? Nakikinig siya ng ibang kasalanan? Sabi nga nung isang kaibigan ko na anong tawag dito, yung nag-a-assist sa pare, yung sakristan. Yung pari namin yun, yung parochial priest namin na yan. Magaling uminom at magsugal yan. Kaya ako hindi ako nangungumpisalan sa pare, sabi ng kaibigan kong sakristan. Kaya baka yung pinagkukumpisalan natin pare ay mas makasalanan pa sa atin. Kung ikukumpisalan natin ay tayo nangupit ng 5 piso, baka siya ay nagnanakaw ng 100,000. Marami pong pare na hindi tapat. Tao rin lang sila. Pasensya na po kayo sa mga Katoliko. Pasensya na po. Pero totoo po ang aking sinasabi. Kaya marami na akong kaibigan ngayon na mga Katoliko, mga sagradong Katoliko, saradong Katoliko. Hindi na nangungumpisal sa pare. Opo, direkta na sa Diyos sapagkat yun na magpapatawad, hindi pare. Naalala ko nung araw nung ako'y
Katoliko pa, nung kami maliliit, magdadasal kami, mangumpisal kami sa pare. Ang kadalasan naman, kinukumpisal ko noon ay ako po yung nangupit sa tatay ko. Kadalasan niya kasi bata pa noon eh. Ang sasabihin sa akin, okay, manalangin ka ng 5 ama namin, 5 agbagi noong Maria, 5 luwalhati. Yan, ganyan kadalasan sinasabi sa akin. Alam nyo, tayong mga Katoliko, kapag tayo nanalangin ng Ama namin na bagi noong Maria, luwalhati sa Ama. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ganyan, di ba? Kapag tayo nanalangin ng ganun, wala naman sa puso natin, memorize natin eh. Di ba? Bali wala, mabanggit mo, Ama namin sumasalangin ka, sambahin ang pangalan mo. O kaya, abagin ng Maria na pupuno ka ng grasya. Wala sa puso mo kasi memorize mo. Pero pag ikaw ay nanalangin direkta sa Ama, pag sisisihan mo yung kasalanan mo na kung maaari, yung kinukrot ang puso mo, yung naiiyak ka dahil sa nagawa mong kasalanan at hiyang-hiya ka sa Kanya, sa Ama. Hiyang-hiya ka na hinihingi mo ng tawad ng iyong kasalanan. Ang pagkatapos mong manalangin at humingi ng tawad, sasabihin mo, ang lahat po'y hinihiling ko sa pangalan po ng aking Panginoong Yesus ay napakasarap sa damdamin. Okay, yan po tulad niya sa The Prodigal Son. Yan po ay anak na humingi ng tawad. At yung magnanakaw sa krus, natatandaan nyo, hindi siya nag-atubili na ang sabi niya ay ipagsama mo ko sa iyong kaharian. Hindi siya humingi ng tawad. Pero nakita ng Panginoong Hesus yung kanyang sinseridad sa kanyang puso. Ano po? Ang sabi sa Lucas 17, 3 at 4, mag-ingat kayo sa inyong sarili kung nagkasala ang inyong kapatid. Sawayin mo siya. Kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Halimbawa, may nangyari, nakita ko yung ginawa mo. Nakita ko yung ginawa mo, hindi tama yun. Sinaway mo. At kung siya'y magsisi sa iyo, patawarin mo siya. At ang sabi sa 4, at kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik siya sa iyo, sabihin mo, pinagsisisihan ko at patawarin mo siya. Kita niyo, pag humingi ng tawad, at ang sabi ay pag humingi ng tawad, patawarin mo. Huwag mong pagmatigasin ng iyong puso. Sabi nga, di ba, naalala niyo, kung ang Diyos niyo nakakapagpatawad tayo. Sino ba tayo sa paningin ng Diyos? Sino ba tayo kahit sabihin mong pinaka-sikat kang tao, pinaka-powerful ka dito sa lupa, pinaka-mayaman ka? Wala kang karapatan na hindi magpatawad. Ang sabi sa una, Juan 2:1, ang sabi ay ganito. Munti kong mga anak, sinusulat ko ang mga bagay na ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Sabi upang hindi kayo magkasala. Ang sino mang mayroon tayong isang tagapagtanggol. Ay, ano pala ang basa ko? Magkasala ang sino man. Meron tayong isang tagapagtanggol sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid. Kung tayo ay nagkakasala, minsan sasabihin natin, patatawarin ako. Kaya ako ng Panginoon. Naalala ko nung araw. Yung tatay ng aking biyenang babae, na lolo naman ng misis ko, ay alam niyang siya ay matanda na at mamamatay na siya. Bago kami naghiwalay, ay sabi ko, Lolo, kailan po ba kayo huling nagsimba? Siya Katoliko, ano po, Katoliko. Kailan po ba kayo huling nagsimba? Naku, Jess, sabi sa akin, hindi ko na matandaan. Napakatagal na. Kasi ako'y makasalanan. Yan ang sabi niya sa akin, natatandaan ko pa. Sabi ko, Lolo, kayo po ba ay nananalangin pa o humihingi pa ng panalangin? Hindi na ang sagot niya sa akin. Hindi na. Bakit naman po, kako? Sa dami ng kasalanan ko Baka hindi na dinidinig ng Diyos ang aking panalangin. Nahihiya ako sa Kanya. Sabi ko, ganito po yung Lolo. Tumawag kayo sa Ama sa langit. Manalangin kayo. Manalangin kayo at kausapin niyo siya na parang nakikipag-usap kayo sa inyong tatay. Ganito po. Pag nakipag-usap kayo sa Kanya, ihingi niyo na ng lahat ng tawad, ang lahat ng sinasabi niyo, napakarami niyong kasalanan. Kung maaari isa-isahin niyo na, banggitin niyo na sa Kanya, ako po ay ng babae, ako po ay ng lamang sa kapwa, nagnakaw, nanakit po ako ng tao, nagmura ako ng tao. Lahat ng alam niyong kasalanan, ihingi niyo na. At sabihin niyo rin sa Kanya, sa Amang nasa langit, na kung sakali po na meron akong hindi nabanggit sa inyo na kasalanan,
ay hinihingi ko po ng tawad, lalo na po yung kasalanan ng mga nakalimutan ko na. Dahil sabi niyo, matagal na kayong hindi nananalangin at humihingi ng tawad. Banggitin niyo na. At taos puso niya itong tatanggapin kung ito po ay naaayon sa inyong kalooban, kung taos sa inyong puso. Sigurado ka bang tatanggapin ang aking panalangin? Opo. At ito po ay hihilingin niyo lahat. Sa kahuli-huli ang panalangin niyo, hihilingin niyo ang lahat ng ito sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Sabihin niyo po yan. Hindi ko po kayo pwedeng ipanalangin sa paghingi ng tawad niyo. Kasi po kayo ang nagkasala. So kayo ang humingi ng tawad sa Ama. Subukan niyo. At ako'y aalis na. At ako'y pupunta na sa bahay at kami kakain. At kayo po ay manalangin pag alis ko. Isarado niyo yung pinto para walang nakakakita sa inyo. Sinarado niyo yung pinto. Nanalangin siya. Kumakain kami, mamay tinawag na ako ng aking biyenan na lalaki. Si Tatang, ang sabi ay, ang lolo mo naghihingalo na. Naghihingalo na. Pinuntahan ko madali sa kanyang kwarto. Nakita ko naghihingalo. Ayun, at sana ang dinalangin ko sana nakahingi siya ng tawad. At ayun, sa kanyang pag-alis, sana ay nakahingi siya ng tawad. Hindi po madamot ang ating Ama. Kaya nga sabi rito, isang tagapagtanggol sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Kaya nakikita niyo dyan sa larawang nasa ating screen na ang sabi ay, ayan ang Panginoon. Siya ang ating abogado. Siya ang attorney. At nakikita niyo yung anghel na nasa isang bahagi. Siya po ay yung ating mga gawang ginawa nung tayo nabubuhay pa. Nakalista po lahat. Ayun, kikita nyo. Yan po yung ilustrasyon lamang. Pero yung ilustrasyon na yan ay nasa Biblia po, nasa Revelation yan. Sa Apocalypse, yan po ay nakasulat lahat. May anghel na tagapagtala ng ating mga gawa. Gawang ginawa. Lahat nakatala. Wala tayong dapat ipagtago sa Kanya o wala tayong may tatago sa Kanya. Ang sabi sa susunod, sa kahuli-hulihan, huwag ka nang magkasala. Yan po ang laging sinasabi ng Panginoon. Sa mga pinagaling niya, sinabi niya po ito sa 1:5-14 at sa 1:8-11. Wala na po siyang sinasabi sa lahat ng kanyang nakakausap, kundi huwag ka nang magkasala, lalo na po doon sa lalaking pinagaling niya doon sa Bethesda. Minsan ay tatalakayin natin yun. Sabi niya, huwag ka nang magkasalang muli at baka magkaroon pa ng mas malalang pangyayari sa buhay mo. Okay, sana po sa umagang ito ay tayo po ay natutong muli ng isang aral na pagpapatawad. Napakahalaga po nito sa buhay ng tao. Kahit na tayo gumagawa ng mabuti, ginagawa natin ang lahat ng ating alam na mabuti. Ang lahat ng ating ang lahat ng ating alam nating mabuti. Pero pag tayo may dinadala sa ating puso na hindi tayo marunong patawad, 100% hindi po tayo makakapasok sa langit. Kahit na ikaw ay nagsisimba na mula Linggo hanggang Sabado, hindi ka makakapasok sa karya ng langit kapag hindi ka marunong magpatawad. At kung ikaw naman ang gumagawa ng hindi ka patawad, hindi ka rin makakapasok sa langit. Okay. Sana po sa umagang ito ay pagpalain tayo ng Panginoon at salamat po doon sa mga nakinig, nanood, nakibahagi sa atin. At yun lamang po pinakikiusap ko sa inyo na sana ay i-share nyo ito upang kayo po ay makabahagi sa ebanghelyo na pinapaabot sa atin ng Panginoon. Okay, salamat po sa mga nanood at marami-rami din itong nanood ngayon at ito po ay ipopost ko sa aking YouTube account, Jesse Crisologo. Paki-subscribe na rin po kung sino man sa inyo ang merong YouTube account. At ito po ay mapapakinabangan ng napakaraming tao. Lalo na po sa mga Pilipinong nanonood. Okay, salamat po at muli happy Sabat sa inyo at tayo po ay magtapos sa ating panalangin. Ama namin Diyos sa langit, isa na naman pong pasasalamat na pinapaabot namin sa inyo dahil sa kami po pala ay kailangan magpatawad. Hindi po kami matuwid na 100%. Kami rin po ay nagkakasala at kami po ay inyong pinapatawad. Kaya sana po kami ituruan ng inyong banal na espiritu na magpatawad sa aming puso. May mga nagkakamali pong tao sa amin. Kailangan po namin itong patawarin.
Sana po ay magkaroon kami ng pusong mapagkumbaba. Puso na handang magpatawad sa lahat ng mga ginagawa namin sa amin, at sana po ay mapanagumpayan namin ito sapagkat hindi po namin ito magagawa kung wala ang tulong niyo. Muli, pasalamat sa inyo at pagpalain mo po ninyo ang mga tao na nakibahagi sa umagang ito, na hindi po nagsasawa na makinig ng inyong banal na salita. At sana, Ama, ay pagpalain nawa po ninyo ang bawat sa amin, sa aming buhay. Palakisin nawa po ninyo ang aming mga immune system, protektahan kami ng inyong mga banal na anghel. At sana po ay mawala na po ang COVID sa aming kapaligiran upang kami po ay makakilos ng normal at kami po ay makalapit na sa inyo ng tuloy-tuloy na wala ng anumang hadlang. Kasi po ay hindi po kami nakakapagsimba dahil pinagbawawal pa po ng IATF. Kaya kami po ay lumalapit sa inyo upang kami po ay magkaroon ng kalayaan. Muli, salamat sa inyo at ang lahat po ay hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Okay. Muli mga kapatid, ay happy Sabbath sa inyong lahat. At sa darating na Miyerkules, ganap na alas 7 ng gabi, huwag po kayong magsasawa. Nasamahan ako. Total, maigsi lang naman po. Sabi ko sa inyo, pag Miyerkules at Biyernes, ay aabutan nyo pa po ang probinsyano. Sapagkat sandali lang naman eh. Hindi po tayo aabot ng mahabang-mahaba. Maliban lang kung may topic na medyo maganda-ganda, ay hahaba ng konti. Pero siguradong hindi kayo maiinip sa atin. Okay, maraming salamat po sa inyo at muli ang gabay at patnubay ng Diyos ay sa mga atin. Happy Sabbath po sa inyo. Bye-bye.